So, for our discussion of cash and cash equivalent, hindi ko na nilagay dito yung mga necessary theories. Makikita niyo sila sa book. And probably discuss naman na ng mga professors niya. So, magsimula tayo dun sa mga examples and mga terms na probably makikita niyo sa mga problems na may encounter niyo sa CCE or cash and cash equivalent. For example, is yung mga examples of cash. This example of cash, kinuha ko siya sa book ni Milan. Ayan, kaya naka-reference kay Milan sa dalawang to. Coins and currency, makikita rin niya sa petty cash. Demand deposits, checks, kahit ng checks na for current operations. Cashier checks, personal checks, manager's checks, traveler's checks, lahat yan kasama. Tapos, meron din tayong bank draft. Pag-uusapan din natin mamaya yung bank overdraft. Money orders, cash funds set aside for current operations. Tandaan, current operations. We have our petty cash fund, revolving fund, payroll fund, change fund, dividend fund, tax fund, travel fund, and interest fund. Ano yung masasabing current operation? Ang pinakamadaling explanation is yung mga magagamit mo within 12 months or within the operating cycle. Kasi merong mga company na hindi naman talaga 12 months or 1 year yung operating cycle pa. Example naman ng mga yung mga item na hindi included sa cash. For example, post-dated checks. Ano ba yung mga post-dated checks? Receivable sila na marireceive mo pa lang dun sa date na nakalagay dun sa check. For example, nakakita ka ng check na dated, reporting date natin is December 21, 31, 2024. And nakakita ka ng post-dated checks na naka-date for December 3, January 31, 2025. So, that's post-dated check. Wala tayong control dun sa cash na yon until mag-January 31, 2025. This is the next year. Next, IOUs or advances to employees. Hindi rin sila cash. They are receivables. Cash fund not available for current operations. Ito yung sabi ko kanina, sinking fund, plant expansion fund, depreciation fund, preference share redemption fund, and contingency fund. Kapag nakita niyo yung mga yan without explanation na nakalagay, most probably, for non-current operations sila. Therefore, they are not part of CCE. And we have postage tax. So, yan yung mga most common example na makikita nyo sa mga problems na ma-encounter nyo sa mga problems. Next, cash in bank. Kung kanina nakita natin yung bank draft, ngayon meron tayong bank overdraft. Ito yung kapag nagne-negative balance yung mga banks natin. Kapag ganon, ang nangyayari doon, halimbawa, meron akong bank sa ABC company. It is a checking account. And meron siyang balance na negative 100,000. Hindi natin yun namaminus sa CTE o sa cash and cash equivalent. Ang gagawin natin doon is ilalagay natin siya as liability. But, kung halimbawa, may second account ako sa ABC Bank, and hindi restricted yung second account ko na yun, pwede nating i-less doon sa second account ko yung bank overdraft ko from my first account. For example, pareho sila sa ABC Bank. Yung gawin natin current. First current account ko is negative 100,000. And sa second current naman, with the same bank, hindi ka pwedeng mag-minus kapag magkaibang bangko sila. Is 200,000. Ngayon, kung wala tong second account ko, yung first account ko, ilalagay natin siya as liability. Pero dahil nga meron tayo ng second account na merong naman na 200,000, tandaan nyo, hindi restricted yung account na to,
open account siya. Ngayon, ang pwede natin gawin is i-minus natin. Therefore, meron tayong total na 100,000 sa ABC Bank. Ganun siya nangyayari. Meron din tayong compensating balance. Kanina binabanggit ko kung restricted or hindi restricted. Ngayon, kapag halimbawa, meron ako, yung second account ko, legally restricted siya for another fund. Halimbawa, may loan ako sa bangko na yun. And legally restricted ay na kailangan may compensating balance ako na 100 na, let's say, 100,000 para dun sa loan ko na yon. Ibig sabihin, hindi dapat lagi may minimum na 100,000 yung account na to. So, kapag minus natin, so, ang mangyayari dyan, ang magiging balance na lang dito na for our CCE is 100,000. Mamaminus pa rin natin? Yes. Pero, tandaan nyo na yung 100,000 na yun is hindi natin siya i-include sa CCE. Yan. Legally restricted. You can check it. You can further check it in the book. Next, cash and cash equivalents. Sa cash and cash equivalents, ang pinakamahalaga dito na titingnan nyo is yung acquisition date and yung redemption or due date. Why? Kasi pwede naman na yung treasury bill na yan, meron siya, dated siya ng January 2021, pero ang due date niya is this year. Pero, sige, gawa na lang ako for this. Halimbawa, meron tayong treasury bill na dated ng January 31, 2021. Dated due on December, natin January. January din para 1. January 31, 2024. Ang reporting date natin is December 31, 2023. Ngayon, kung ito lang yung nakalagay, syempre, short-term investment siya. Bakit? Kasi ang acquisition date natin is January 31, 2021. Ibig sabihin, 3 years siya. 3 years yung pagitan niya dun sa redemption date. Eh, ang rule sa cash equivalents is 3 months or less para ma-equivalent mo na cash equivalent siya. But if it is dated in January 21, pero ang acquisition date is November 31, 30, 2020, 2023. Ngayon, from November 30, meron tayong December, January, 2 months before the redemption date, which means na CCE na siya nun. Ganon for all of this, sa preferential din, basta mayroong redemption date, may redemption date na within 3 months or less. Next, stale checks or long outstanding checks. Ito naman, meron tayo ditong pagitan na 6 months. Ano yung 6 months na to? Halimbawa, meron kang check na binigay sa supplier mo para pambayad ng mga supplies or ng inventory ng purchases mo. Binigay mo siya dun sa supplier mo ng sale checks tayo. Binigay mo siya sa supplier mo yung check nung gawin natin May 1, 2023.
And until December 31, 2023, which is yung reporting date natin, wala pa rin hindi pa rin nila na-encash or napapa-encash sa bangko yung cheque na yon. So, magiging still check siya or long outstanding. Anong gagawin natin doon? By the reporting date, ibabalik natin siya sa cash natin. So, magiging cash. Kung immaterial siya, magiging miscellaneous income. Pero assuming na material yun, like 100,000, mapupunta ulit siya sa accounts receivable. 100,000. Tandaan nyo, dapat tumagal siya ng 6 months para masabi natin na still checks. Dito kasi tumagal siya ng 7 months. Ganun din sa undelivered and released checks. So for undelivered slash unreleased checks naman, by the word itself, ito yung mga cheque na sinulat na natin pero hindi pa natin na-deliver or hindi pa natin nabibigay sa customer or sa customer or pwede naman sa bangko. Kaya tinawag natin siyang undelivered or unreleased check. Ibig sabihin, controlled pa rin natin yung cash na yun. Included pa rin siya but at the end of the report, ay at the end of the operating cycle, included pa rin siya sa cash and cash equivalent. Ito, hindi na ako naglagay ng about din sa isang system. Impress system lang yung in-include ko dito na example. And ito yung ruling nun. Pag-usapan natin mamaya. First of all, since na-discuss naman na natin lahat ng terms for cash and cash equivalent, mag-proceed tayo sa problem 1. So, for problem 1, medyo mahaba siya. In-include ko na lahat ng naaalala or pwede kong ma-include. So on December 31, 2023, the checking of the financial records of JPAU company revealed the following. So we have a current account, isa-isahin natin. So first, current account at SBA Bank, 1,800,000. Yes, part to ng cash and cash equivalent. Wala namang sinabi na restricted siya or wala namang sinabi na restricted siya or closed siya, so part siya. Next, current account ulit, pero for how bank, na negative 120,000. So ito yung tawag natin bank overdraft. Kanina, na na-discuss natin kanina. Ngayon, yung bank overdraft, since wala tayong other account sa how bank, hindi natin siya, hindi siya part ng cash and cash equivalent. This is a liability. Next, petty cash fund, 4,000 in currency and expenses receipts of 11,000. So, ang kinukuha lang natin is yung cash count, which is, dahil nagastos na natin yung 11,000, yung 14,000 na lang. So, lagyan natin yung PCF dito, or petty cash fund, for 14,000. Next, pension fund. Oh, ito yung sinasabi. Yung pension ba, part ba siya ng current operation ng isang company? Hindi. Most probably for non-current account siya. That's why this will be non-current account and hindi siya part ng PCE or cash and cash equivalent. Next,
NSF check from customer. Hindi natin nabanggit kanina yung NSF check or not sufficient fund check from customer. Dahil from customer siya, this will be our receivable. Ano yung sabihin ng NSF receivable? NSF or non-sufficient fund. Ito yung mga tumatalbog na check. Binigyan, for example, yung customer, utok siya sa atin na 300,000. Ay, ang laki. Yung customer, may utak siya sa atin na 50,000. Kaso, ang laman lang ng account niya is 32,000. Inisyo niya tayo ng second 50,000. Tapos, ang laman lang ng account na yun is 32,000. That's why, tatalbog talaga yung check kasi kulang yung balance niya para dun sa sinulat. Kulang yung balance niya na pambayad para dun sa check na binigay niya sa atin. So, meron tayong not sufficient check or NSF check. Money order, nabanggit na natin ito kanina. This is part of cash. Next, dito tayo sa mga post-dated checks or unang post-dated check natin is dated daw siya ng December 31, 2023, which is nung mismo reporting date natin. That's why this is part of CCE. Next, customer check dated on January 1, 2024. So, hindi pa to today. Tomorrow pa siya magagamit. Still, nung nag-reporting date tayo, wala tayong control sa pera na to. That's why, this is post-dated checks or receipt. Mapupunta siya sa receivable account. Time deposit ng 30 days. O, wala na siya sinabi kung kailan na-acquire or something. Basta 30 days. Money. So, automatic, part siya ng cash and cash equivalent. Ano ba? Mama, nagbi-video ako ng tutorial! Next, money market placement due on 06/30/2024. Wala siyang sinabi dito kung kailan acquisition, so assume na today. And kahit naman na-assume natin yon 6 months pa rin siya ay 6 months pa rin siya kung titingnan natin dun sa December 31. That's why this is a short-term investment. Short-term, lagay ko na muna ng short-term investment. Next, treasury bill o cash and cash equivalent to. Ngayon, kagaya ng sabi natin kanina, kapag cash and cash equivalent, ang titingnan natin is acquisition date and due or acquisition date, tsaka yung due or redemption date. In here, purchase daw siya ng December, which is today. Pinurchase natin siya ng December 31, 2023, and ang due date niya is March 31, 2033. So, this is a cash and cash equivalent kasi 3 months siya sakto. Next, yung isa naman, purchase siya ng February pa. And ang due date niya is January 31. As you can see, 1 month na lang before the 1 month na lang yung 1 month na lang is may makiklaim na yung treasury bill. But because it is purchased on February 2, which is 8 ay 10 months na 10 months difference with our reporting date. Ibig sabihin, this is short-term investment again. Next, payroll account, payroll fund, pareho lang yan. So, this is part of cash. Foreign bank currency in peso equivalent. Ito pa, kapag nakita kayo ng foreign bank na naka-dollars, kailangan nyo lang siya i-multiply sa peso equivalent niya at the time of the reporting date. And iyon na yun. Sisiguraduhin lang natin yung bank, hindi siya restricted, hindi siya closed.
Pero assume naman na open yung bank kapag walang nakalagay. Speaking of, saving deposit in a closed bank. As you can see, this is a closed bank. So, this is a non-current asset. Postage stamps, as pinanggit na natin kanina yan. Ito siya. Part siya ng mga hindi included sa cash, so wala din to. Post-dated checks from employee, binanggit niya na, hindi rin yung kasama. IOU to employees, kasama rin yan sa mga hindi part ng cash. This is a receivable. Receivable natin siya sa employee. Postage. Hindi ko alam kung sa book niya to nabasa or sa ibang book. Pero ina-account kasi yung postage stamps as unused supplies. Unused supplies. Next, post-dated checks also receivable. Credit memo. This is a debit from accounts payable. Bigyan tayo ng credit memo ng syempre kapag meron tayong accounts payable sa vendor kapag may binibili tayo. Pero may ni-return tayo, binigyan tayo ng credit, nagkaroon tayo ng credit memo. Ang mangyayari doon, hindi naman nababalik sa atin yung cash because of the returns. Mababawas lang siya sa accounts payable natin doon sa customer. Traveler's check, nabanggit na natin yung mga checks kanina. This is part of cash and cash equivalent. Listen. And isam lang natin to. This is our CCE as of December 31, 2023. Ayan. So, ang pinaka maging advice ko dito sa inyo sa CCE, mas maganda na familiarize nyo to and kung mayroon pa kayong maia-add, at lalo na yung mga hindi naman talaga kasama sa cash. Nandaan yung 3 months rule, 3 months or less rule ng cash equivalent. Kung ano ibig sabihin ng bank overdraft, ano yung theory or practice natin sa compensating balance. Then that would be all. Tapos, naglagay din ako ng isa pang problem dito and lalagay ko na lang yung answer para makapag-petty cash na tayo. This is your practice problem. Ngayon, dito naman tayo sa petty cash fund. Before ko i-discuss to, meron lang akong mga inad dito sa lecture. Ayan. Kita nyo, nadagdagan sila.
Napansin ko nga pala na hindi ko nga pala nilagay kung ano yung ginagamit ko na formula sa petty cash fund na per count at saka petty cash fund ending balance. So, nilagay ko na siya dito. So, meron tayong tinatawag na cash shortage at saka cash overage dun sa petty cash fund. Yung cash shortage is PCF count. Kapag mas mababa yung PCF count, which is ito, yung makukuha natin dito, doon sa balance per book. While cash overage naman siya kapag mas mataas yung PCF count, petty cash fund count compared dun sa nasa book. And yung ending balance, ang formula natin for ending balance is coins and currencies OI plus replenishment costs. So, tingnan natin kung paano yung wordings niya kapag sa problem. Unahin na natin to. Lagay ko dito yung formula para makita. Yan. Ito ilagay mo. Ang tinatanong kasi dito is yung adjusted balance ng PCF check on December 31. Design ko muna po yung problem. As of December 31, 2023, the petty cash fund of the PIA Inc. Is with a general ledger balance of 17,500 compromises of the following. Currencies, petty cash vouchers, check drawn to the petty cash custodians, postage stamps, and envelope containing currencies with a note for hiring. So, unahin na natin tong petty cash ending balance. So, as you can see, dalawa lang yung dalawa lang ina-account for natin for the ending balance of petty cash fund. This is the coins and currencies and replenishment checks. So, ito, obvious naman kung ano dito yung coins and currencies natin. Nakalagay naman siya. Ngayon, paano natin ma-identify yung replenishment checks? Replenishment checks is ito. Yung check drawn by JPAU payable to the petty cash custodian. That is our replenishment. And that is 5,000. So this is our PCF as of December 31, 2023. Ganun siya kasi ito. Ngayon, tingnan natin kung paano na po compute yung nasabihin ko na sa inyo agad, yung hindi ako nakahanap ng problem na maraming items for petty cash vouchers. So, as for this problem, ang kasama lang sa petty cash per count natin is yung currencies and replenishment checks. Lagi naman yan. And yung petty cash vouchers. Pero as of our formula, probably nandyan din yung mga nandito pala yun. Ayan, yung advances to office staffs. Kasama yan sa petty cash fund. Tapos, kasama din dito yung employees NSF check. So, copy ulit natin yung formula. Ayan. So, kagaya ng sabi ko, copy lang natin yung coins and currencies. Then, set natin na 5,000. Then, add natin yung petty cash vouchers.
which is 3,600. Sige, nalagay ko na. Outsum lang natin to. And it will be our PCF count or cash count. Ngayon, ang tinatanong dito is how much is the PCF shorted or overage? Paano natin malalaman yan? Kanina nung binasa ko yung problem, sinabi niya na yung PCF daw, meron daw siyang general ledger balance na 17,500. So that is our PCF book balance, which is 17,500. Yeah. Ngayon, i-compare lang natin yung dalawa na to. Sabi nga dito, kapag mas mataas yung PCF balance per book doon sa cash count, it is a cash shortage. Therefore, dito sa problem natin, we have a cash shortage of 5,300. Ganun lang kadali yung petty cash box.